Ang mga tinig ng nakaraan ay muling nagsasalita. Sa channel na ito, matutuklasan mo ang mga hiwaga ng lahi, pananampalataya at kasaysayan. Huwag palampasin, panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Ngayon ang panahon ng pagmulat. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Magpasalamat tayo una sa dapat pasalamatan. Oferians, alam nyo na kung sino ang tinutukoy natin dyan. At syempre pa sa ating mga supporters. Umiinit ang takbo ng Perdition series. Sumigaw si Pablo, "As touching the law, I am a Pharisee." Sumagot ang Mesaya, "Woe to you, Pharisees, brood of vipers, serpents, ahas!" Ang katotohanang inilahad namin at pinatunayan na si Paul ay isang Pariseo hanggang sa huli should raise the alarm kung ikaw nga ay naghahanap ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy, welcome to the Heritage. Ipinapayo namin sa mga baguhan na panoorin nyo muna ang guide to new subscribers or new viewers para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga series. Huwag pong patalon-talon para hindi kayo maguluhan. Ibinigay namin ang link sa description sa ibaba lamang nitong video. Ito ang part 3 ng Son of Perdition. Siguraduhin lamang na napanood ang part 1 and 2 para hindi maguluhan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang pinaka-ultimatum na pagkatao ni Paul at ang kanyang hangarin or ulterior motives. Ito ang magbibigay linaw bakit salungat sa mga katuruan ng Mesaya at mga apostoles ang kanyang mga itinuturo. Here we go. Pardon the occasional redundancy. Kailangan natin i-recap to establish the premise. Point number 1. Ayon mismo kay Paul, according to the law, siya ay Pariseo. Philippians chapter 3 verse 5. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Anong law ang sinasabi dito ni Paul na basehan ng kanyang pagiging Pariseo? Mula mismo sa isang rabbi, Finkelstein's History of the Jews, isinulat niya, the Talmud derives its authority from the position held by the ancient academies, that is, the Pharisees. The teachers of those academies, both of Babylonia and of Palestine, were considered the rightful successors of the older Sanhedrin. Therefore, any decision regarding the Jewish religion must be based on the Talmud as the final resume of the teaching of those authorities when they existed. Ang reference natin, The Jews, Their History, Culture, and Religion, Volume 4, page 1332, Jewish Publication Society of America, 1949. Ano ang sinasabi ni Rabbi Finkelstein? Ang Talmud na gawa ng mga Pharisees sa Babylon at Palestine ang sole authority. Ayon naman sa Wikipedia, ang Talmud ay originally known as Babylonian Talmud. Maliwanag na nakaukit sa consciousness ni Paul ang Babylonian Talmud. Yan ang backbone ng kanyang kaalaman bilang Pariseo.
Malinaw na ang pagiging Pharisee ni Paul ay established ng Babylonian Talmud. Yan ang sinasabi namin na hindi nyo mauunawaan ang kabuuan ng Biblia kung lalaktawan nyo ang Creation series at Babylon series. Wala kayong alam na ang Genesis chapter 3 verse 15 ang ugat bakit tinawag ng Messiah na brood of vipers at serpents ang mga Pariseyo. Babylon ang naging pugad ng mga serpents pagkatapos ng baha. Ang Western civilizations ay nagmula sa Babylon. Mula doon, kumalat sila papuntang Greece and Rome, down to the rest of Europe, America, and Australia. Western countries po ang pinagmulan ng Pauline doctrines na nakarating sa Pilipinas. Pero, ano ang point of origin? Babylon. Alam mo ba yan, Pauline? Aral ka muna bago mo kami paandaran niyang mga rebuke ninyo. Dumako tayo sa point number 2. Ano ang totoong bloodline at citizenship ni Paul ayon sa Biblia? Sagot, si Paul ay Romanong Herodian. Proof number 1. May isang pagkakataon na binati ni Paul ang isang kamag-anak. Romans chapter 16 verse 11. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Binabati ni Paul si Herodion, ang kanyang kinsman or blood relative, kamag-anak. Sino si Herodion? Si Herodion ay isang Romano. Sa makatuwid, si Paul bilang kadugo ng Romano ay isang Romanong Herodian. Note, sa ibang versions, pinalitan nila ang salitang kinsman ng salitang Jew. Ganyan nila inililihis ang katotohanan. Proof number 2. Ginamit ni Paul ang kanyang pagiging Roman citizen bilang depensa noong siya ay inaresto. Matatagpuan yan sa Acts chapter 22 verse 25 hanggang 26. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty?" When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. "What are you going to do?" he asked. "This man is a Roman citizen." Ang sinasabi ng verse, noong si Paul ay hinuli, nagtanong si Paul kung naaayon ba sa batas na ikulong ang isang Roman citizen. Maraming pinatunayan ang verse na ito. Una, si Paul ay isang Romano by citizenship. Pangalawa, si Paul ay isang Herodian by blood lineage. Pangatlo, nagkontrahan ang mga kasinungalingan ni Paul. Hindi siya pwedeng mag-claim na isang Hudyo kung galing nga siya sa tribe ni Benjamin dahil ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah. Pang-apat, ang mga Romano ay hindi Hudyo sapagkat sila ang mga kaaway ng mga tunay na Hudyo. Ang tribe ni Judah ay Israelite at hindi mga Romano. Lokohin ni Paul ang mga mangmang. Hindi siya uubra sa conservatory. We mean the word conservatory. Ano ang pinakamahalagang dapat nyong maunawaan? Eto. Anong klaseng tao ang mga Romanong Herodian na gaya ni Paul? Simple lang, balikan nyo ang mga Herodes mula sa senior na nagpapatay ng mga lalaking sanggol ng mga Israelites upang mapatay ang Mesaya. Isunod nyo ang Herodes noong malaki na ang Mesaya at pinatay. Yan ang kinsman ni Paul. Greetings, Herodion, my relative. Yan ang nilalaman ng Romans chapter 16 verse 11. Nagtataka pa ba kayo? Bakit gawain din ni Paul ang mag-persecute ng mga Israelites ni Jacob? Huwag niyong sinasabi na si Paul ay converted na dahil walang sinasabing ganyan sa Biblia. Ginamit lang siya ng Messiah kagaya noong ginamit ang Pharaoh. Oo, nabautismohan si Paul, pero kagaya rin ng karamihan dyan, baptize na daw, pero tuloy pa rin ang dating gawi. Ganyan si Paul. Huwag tayong maglukuhan. Holy Spirit din ang nagpapatigas ng puso ng Pharaoh noon para lalo siyang magdusa, sa gayon makilala ang pangalan ng Ama
Ganyan din si Paul, nasusulat, I will show him how much he must suffer for my name. Acts chapter 9 verse 16. Point number 3, ang panibagong anti-Messiah strategy ay pinangunahan ni Paul. Pansinin niyo ang persecution of the apostles sa Acts chapter 5. Ang mga apostoles ay hinuli at iniharap sa Sanhedrin, ang high court, para i-prosecute ng high priest. So it appears na ang high priest ang prosecutor. Sa verse 28, sinabi ng prosecution, binigyan namin kayo ng mahigpit na utos, huwag mag-preach sa pangalan na yan. Tinutukoy dito ang tunay na pangalan ng Messiah. Ngunit, pinuno nyo ng katuruan ang Jerusalem para kami ay maging guilty sa dugo ng taong yan. Ano ang dapat pansinin? Sinimula ng ibaon ng mga Pariseyo ang pangalan ng Messiah. Tandaan nyo, mga Babylonian Masoretes na kasamahan ng mga Pariseyo ang nagbaon ng pangalan din ng Ama. Panoorin nyo ang The Seal series para maunawaan yan. Sa verse 29, sumagot si Peter, kailangan naming sundin ang Elohim kaysa sa mga tao. Ang Elohim ng aming mga ninuno ang muling bumuhay sa Messiah na inyong ipinapatay. Sa verse 33, sobrang nagalit ang Sanhedrin sa sinabing niya ni Peter at gusto nilang ipapatay ang mga apostoles. Ngunit nag-object ang isang respetado at maimpluwensyang Pariseyo. Yan si Gamaliel, ang mentor ni Paul. Sa verse 36 hanggang 37, ipinaliwanag ni Gamaliel na hindi epektibo ang ganyang pag-persecute dahil lalo lamang mag-aalsa ang mga tao gaya ng mga nakaraang pangyayari. Sa halip, iminungkahi ni Gamaliel sa verse 38 na palayain sina Peter at yun ang sinunod ng Sanhedrin. So lumalabas na pinalaya ni Gamaliel ang mga apostoles hindi upang iligtas, kundi para maiwasan ang posibleng pag-aalsa ng mga Israelites. Very wise strategy. Nagkaroon ng panandaliang kapayapaan ang mga apostoles. Status quo ang nangyari. Pero sa tingin nyo, hahayaan ba ng mga Pariseyo na magpatuloy ang mga apostoles? Magpapatalo ba ang mga Pariseyo? Hindi. Gagawa at gagawa ang mga yan ng bagong strategy. Lumalabas si Gamaliel na mentor ni Paul ang nagbago ng estratehiya. Huwag pagtakhan ang paglutang ng career ni Paul. The deep penetration agent na nagpapalit-palit ng maraming identity. Tanong, alam kaya ng Messiah itong mga ginagawa ng mga Pariseyo noon? Of course. And it turned out na sinabayan ito ng Messiah sa pamamagitan ni Paul, the son of perdition. Kinontrol ng Messiah ang alas ng mga Pariseyo. Papaano? Kung malalim talaga ang inyong kaalaman sa Biblia, dapat nyong malaman o mapansin na ang controlling power ng Ama at ng Messiah ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Dito nangyari ang Damascus incident na nabulag si Paul, ngunit pinagaling ni Ananias. Sumailalim ang galaw at pag-iisip ni Paul ayon sa kagustuhan ng Messiah. Halimbawa, pwedeng dalhin si Paul ng Holy Spirit sa isang public speaking at habang nagsasalita ay biglang iiwanan upang magkamali-mali at batuhin ng kanyang mga audience. Kung gusto naman ng Messiah na makapagmilagro si Paul upang matesting ang mga true believers, Holy Spirit din ang gagalaw. Laging tandaan, ginamit lang si Paul. Hindi siya ginawang banal na apostol gaya ni na Pedro. Huwag ding kalimutan, sinabi ng Messiah na pagdudusahin niya si Paul, I will show him how much he must suffer for my name. Point number 4. Bakit bumabangga ang mga katuruan ni Paul sa turo ng Messiah at ng mga apostoles? Kung papansinin nyo, hindi nakasama ni Paul ang Messiah at ang mga apostoles. Pagkatapos ng sinasabing pagtawag sa kanya sa Damascus, nagsimula agad siyang mag-preach. Hindi ba kayo nagtataka kung saan galing ang kanyang mga kaalaman?
Huwag niyong sasabihin na Holy Spirit dahil ang turo ni Paul ay salungat sa turo ng Misaya. Ano ang gusto niyong palabasin? Si Paul na Pariseo ang puspos ng Holy Spirit at ang Misaya ay hindi, kaya nagsasalungatan silang dalawa? Bakit bumabangga ang salita ni Paul sa mga katuruan ng Misaya at ng mga apostoles? Simple lang, ang mga salita ni Paul na salungat sa Misaya ay lumabas sa panahong hindi siya controlled ng Holy Spirit at ang pinaghuhugutan niya ay sariling kaalaman mula sa Babylonian Talmud bilang Pariseo. Maliwanag ba yan, Paulinians? Ginamit po ang inyong puon. Yes, tama, pero hindi ginawang banal na apostol. Mabibigo ang sinuman. Kahit ang pinakamagaling na theologian at mga pastor na i-reconcile ang mga kasulatan ni Paul sa salita ng Misaya at mga apostoles sapagkat ang Talmud ng mga Pariseo ay kalaban ng Torah ng Misaya. Patunayan natin na kinakalaban ni Paul ang Misaya at ang mga apostoles. Mark chapter 1 verse 1 hanggang 13. Focus lang po natin ang salient points. Sa verse 1, ang mga Pariseo ay nakapaikot sa Misaya at napansin nilang hindi naghugas ng kamay ang mga apostol bago kumain. Sinita nila ang Misaya, bakit kumakain na hindi muna naghugas ng kamay ang mga apostol? Sinagot naman sila ng Misaya. Sa verse 8 and 9, ganito ang sinabi, meron kayong pinong-pinong pamamaraan upang sipain ang mga kautusan para isingit ang sarili nyong tradisyon. Huwag magbingi-bingihan. Verse 10, because Moses said, honor your father and your mother. Ano ang salita ng Misaya? Sinabi ni Moses. Ano pala ang ipinaglalaban ng Misaya? Common sense, law of Moses. Yan ang Torah. Yan ang sinisipa ni Paul at nakikisipa din kayo. Ano ang ginawa ni Paul? Demolish ang Torah. Itinaas ni Paul ang sarili para pawalan ng saysay ang mga kautusan ng Ama. Walang kasabit-sabit. Si Paul ang tinutukoy na son of perdition. Basahin natin ang kalapastanganan ni Paul, Romans chapter 7 verse 1 hanggang 7. But now by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Sinabi ni Paul na pinalaya na tayo sa kautusan at mamuhay sa bagong daan at iwanan ang mga makalumang kasulatan. Ito ang sinapawan ni Paul. Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Sa Tagalog, huwag niyong iisipin na ako'y naparito para alisin ang mga kautusan kundi para tumupad dito. Sa verse 18, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang kalangitan at ang mundo, ni isang guhit sa kautusan ay hindi mawawala. Sino ka, Paul, para sagasaan ang salitang yan? Clearly, Paul is the son of perdition na iniaangat ang sarili higit sa Elohim. Walang kaduda-duda. Isa pang patunay, sinabi ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 2, mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Messiah Yahawashai will be of no value to you at all. Tagalogin natin, tandaan nyo ang aking mga salita. Ako ito, si Paul, nagsasabi na kapag nagpatuli kayo, walang saysay sa inyo ang Messiah. Ang galing ni Paul magpabulaklak ng salita. Kunwari, pinahahalagahan niya ang Misaya. Pero ang totoo, ang karugtong, tinuturuan niya ang mga tao na sumuway at talikuran ang Torah. Busisiin natin ang ibang sulat ni Paul para malaman kung inspired nga ba ng Holy Spirit.
Hindi natin i-correct ang mga titles para makarelate ang mga outsiders. Note, ang Lord po ay dapat Elohim yan. Sample number 1. But to the rest speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. Analysis. By context, sinimula ni Paul sa salita ng Elohim at isisingit ang galing sa sarili niyang wisdom. Pansinin, the rest speak I, not the Lord. Huling-huli, nakasanga ang dila ni Paul. Sample number 2. Now, concerning virgins, I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment. Analysis. Ganito ang sinasabi ni Paul. Walang sinabi ang Lord, ngunit magbibigay ako ng sarili kong judgment. My judgment. Sarili niyang opinion. Inspired ba yan ng Holy Spirit? Hindi. Sarili ni Paul yan. Sample number 3. But she is happier if she so abide after my judgment. And I think also that I have the Spirit. Analysis. Sa sample number 3, ganun din ang sinasabi ni Paul, my judgment, sarili kong opinion. At ito ang nakakatawa. Hindi sigurado si Paul kung guided nga siya ng Holy Spirit. Pansinin nyo, I think I have the Spirit. Sa Tagalog, palagay ko, nasa akin ang Holy Spirit. Nakita nyo mga Paulinians, mismong ang inyong poon ay hindi sigurado kung guided nga siya ng Holy Spirit. Intindihin nyo kasi ang mga binabasa nyo. Puro opinion ang sinabi ni Paul sa mga samples na pinakita natin. Pakinggan nyo ang sabi ng Proverbs 18:2. Fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Ang mga pinagsama-samang mga opinion ni Paul ay naging bahagi ng Pauline doctrines, traditions of the Pharisees. Sabayan ng claim ng Holy Spirit at banal-banalan. Wagas! Point number 5. Ano at gaano kalalim ang legacy na iniwan ni Paul? Mahalagang balikan ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. May dalawang namumukod tanging palatandaan ang son of perdition. Number 1, kinakalaban ang Ama, ang Mesaya, at ang mga kautusan. Number 2, itinataas ang kanyang sarili. Dalawang simpleng palatandaan na hinding-hindi kayo magkakamali kung gagamitin nyo. Noong umalis ang Mesaya, overall, sino ang numero 1 kumakalaban sa Mesaya at sa mga kautusan? Si Paul. Wala na pong iba, walang tatalo. Halimbawa, sinabi ng Mesaya, call no one father on earth. Spiritual context po yan ha, hindi literal. Huwag daw tatawag ng ibang ama dahil iisa ang ama na nasa langit. Matthew chapter 23 verse 8 hanggang 9. Ano naman ang ginawa ni Paul? Nagpatawag siya ng ama. Ngayon, sino sa buong Biblia ang nagpapatawag ng Father? Walang iba. Si Paul na Pariseo. Ang mga versions na hawak ninyo, may nakasulat, I am your father. You become my sons. Ipinanganak ko kayo. Isinilang ko kayo. Lahat yan ay nagpapakahulugan na isang father si Paul. Put it straight. Nagpapatawag si Paul ng Father. Period. Wala na po kayong ibang matatagpuan personalidad sa Biblia na pasok sa dalawang kriteriyo ng son of perdition. Si Paul. Number 1, kinakalaban ang Mesaya at mga kautusan. Ginawa ni Paul? Yes, maraming beses. Number 2, itinaas ang sarili. Yes, ginawa yan ni Paul sa napakaraming beses. Ngayon, bilang konklusyon, eto, number 1, si Paul ay isang Pariseo na nagkukunwaring apostol. Number 2, si Paul ay may Babylonian roots. Talmud ang kanyang ipinaglalaban bilang Pariseo. Number 3,
Si Paul ang nagsasalita laban sa Ama, sa Misaya at sa mga kautusan. Number 4, si Paul ay Romanong Herodian. Number 5, si Paul ang nagpapatawag ng Father, Papa, Pope. Number 6, noong sinakop ng Roma ang Israel, si Paul ang nanguna sa pag-persecute sa mga Hebrew Israelites ni Jacob. Conclusion, si Paul ang son of perdition. Looking forward, sino ang nagpatuloy ng anti-Messiah agenda ni Paul? Abangan yan sa susunod na video, Son of Perdition Part 4. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at suporta sa Oferian Heritage Channel. Be blessed. Shalom. Kung nakaantig sa inyo ang mga katotohanang ibinahagi, paki-like po ang video at mag-subscribe para patuloy kayong ma-update sa mga susunod pang aral. Maraming salamat at naway samahan kayo ng liwanag sa bawat hakbang.